May mga biyaheng panandalian lang, pero may mga biyahe rin namang hindi malilimutan. Ang mga ito, naranasan ni Mon sa isa sa kanyang biyahe 30,000 feet from the ground. Saksi kasi siya sa serbisyo ng mga flight attendant. Katunayan, nag-viral ang isa sa kanyang uploaded photo online na nagpapakita na isang flight attendant na matyagang pinapakain ang isang visually impaired at senior citizen na pasahero. Kaagad ko pinost yun kasi it's very inspiring. Lalo na ngayon, ang daming mga bad news, fake news, negativity on social media. It became a breather for us all yun. So kaya pinost ko yun. Ang flight attendant na nasa litrato ay si Razel, na 3 taon ng flight attendant sa country's flag carrier airline. Ang eksena ng litrato ay mula sa isa sa kanyang biyahe mula Pilipinas papuntang Los Angeles, California. Dito, napansin niyang hindi pa nagagalaw ang isang pagkaing inihain sa isang pasahero. Pansin ko lang siya nung half na ng flight. Bago mag-crew rest yung kapalitan ko, nag-endorse siya sa akin na, "Ma'am, yung mga food na to na nasa galley, hindi pa nagalaw." At that moment, nagpunta talaga ako agad sa kanya to ask if he's okay, kung gusto niya kumain, ganyan. 2 hours before landing, magsiserve na kami. And then, sinerve ko sa kanya yung special meal niya. Then sabi ko, "Tatay, ito po yung meal nyo." Sabi niya, "No, okay lang. Orange juice na lang." Sabi ko, "Tay, ako na lang po. Subuan ko na lang po kayo." Sabi ko sa kanya. Ang ganitong eksena raw ay hindi na bago sa kanyang pinasukang industriya. Pero mas naging malapit pa ito sa kanya, lalo't sa panahong iyon ay naalala niya ang kanyang ama na pumanaw noong nakarang taon dahil sa cancer. Habang tinutulungan ko siya, actually naisip ko yung daddy ko. Kasi yung papa ko po, namatay siya last year. So, he battled cancer before he passed away. Kapag nakakita po talaga ako ng mga tandang kailangan ng tulong, very emotional po ako at iba po talaga yung impact niya sa akin. Kung sinusubuan ko siya, iniisip ko yung father ko na sana umabot ng ganitong age yung daddy ko. Same time, nasabi ko rin sa sarili ko na kung tatay ko yung nasa sitwasyon na yun, gusto ko ring may taong magpakita ng malasakit at pasensya sa kanya. Ang reaksyon ng publiko sa ginawang pagtulong, ikinagulat naman ni Razel. Honestly po, sobrang nagulat ako because I wasn't expecting it at all. Naman po talaga ginawa yun para makuhanan ako ng picture. I was just simply doing what I felt was right at that moment. Nakakataba ng puso na maraming tao na na-inspire at na-remind na, alam mo yun, may kabutihan pa rin sa mundo. Sabihin na kindness doesn't have to be grand, na hindi mo kailangan gumawa ng malaking bagay para makatulong, and sometimes the smallest acts of kindness can make the biggest difference in someone's day or even in their life. Ang kwento ni Razel at ng mga pasahero, isang pahiwatig na ang pagtulong ay walang pinipiling oras o lugar. Dapat ikaw ay maging handa sa anumang sitwasyon, dahil ang kabutihan sa anumang paraan ay hindi kailanman mapapantayan. Aubrey Maydor, RNG News.